Ang mga Pilipino ay kilala sa pagkakahilig at mapagpaniwala sa mga supernaturals at mga bagay-bagay na hindi sukat akalain ng ating mga imahinasyon. Kung kaya't kaliwat kanan din ang mga paniniwala at iba't ibang kwentong bayan ang mga nabuo sa paglipas ng panahon na magpasa hanggang ngayon ay pinaniniwalaan pa rin ng marami sa atin. Mga kwentong bayan at paniniwalang naging bahagi na ng ating kasaysayan. Kaya naman para sa listahan natin ngayon, atin ang balikan ang kasaysayan ng Pilipinas upang alamin ang mga nakakabaliw na kwentong bayan at paniniwala sa Pilipinas na pinaniniwalaan pa rin ng maraming Pilipino. Isang paalala. Ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Una sa ating listahan ay ang Mount Cristobal o tinatawag na The Devil's Mountain. Kung ang Mount Banahaw ay itinuturing na banal na bundok, ang Mount Cristobal naman ang kabuuang kabaliktaran nito. Ang bundok na ito ay matatagpuan sa Laguna kung saan ito ay tinatawag na The Devil's Mountain ng mga lokal dahil sa hindi mabilang na mga kwentong katatakutan at mga paniniwala na bumabalot dito. Sinasabi na may kung anong supernatural na nilalang ang gumagala at namumuhay sa bundok na ito. Marami din ang mga kwento na maraming mga trekkers ang maumakyat dito ng gabi at nawawala na lamang nang walang anumang bakas. Sinasabing may isang diablo ang nakatira sa naturang bundok. Mismong ang mga turista at trekkers din ang nagsasabi na may kung anong pakiramdam sila na hindi maipaliwanag tuwing inaakyat nila ang naturang bundok. Pangalawa sa ating listahan ay ang White Lady. Ang White Lady ay walang dudang isa sa pinakasikat na kwentong multo na pinaniniwalaan ng marami sa atin. Sa bawat lugar o pangyayari ay may kanya-kanyang bersyon ng bawat tao. Madalas ito ay isang babae na may mahaba at itim na buhok at may suot na kulay puting mahabang damit. Ayon sa iba't ibang bersyon ng kwento, ang White Lady ay isang babaeng namatay sa isang aksidente sa sasakyan o kalsada, o kaya na may ginahasa at pinatay ng mga sundalong Hapon. Simula noon, di umunoy nagpapakita na ito sa sinumang motorista na matapang na bumabiyahe tuwing gabi. Kung minsan, bigla itong lumilitaw sa likod ng kotse at ang kanyang mukha ay hindi maaninag o minsan ay puno ng dugo at mga pasa. Sa ibang pagkakataon naman, ito ay pumapara ng taxi upang bigyan siya ng isang biyahe at pagkatapos ay nawawala na lamang nang walang naiiwang bakas. Kaya paalala lamang, huwag mag-isa kapag magmamaneho ka sa Balete Drive. Pangatlo sa ating listahan ay ang paring pugot ang ulo. May mga pagkakataon din ba sa inyong musmus na karanasan na tinatakot kayo ng mas nakakatanda sa inyo na kung hindi ka matutulog ng tanghali ay kukunin ka umano ng isang paring pugot ang ulo? Habang lumalaki at naiintindihan natin ang mga bagay-bagay ay ganoon din ang paniniwala natin na ang mga bagay sa ating kabataan ay maaaring may batayan. Dito din napagtatanto na ang kwento tulad din ng sa pugot na ulo ng mga pari ay buhay at pinaniniwala ang lubos ng mga tao, lalong-lalo na sa tuwing nalalapit ang buwan ng Nobyembre. Sinasabing ang mga ito ay nagmula pa sa iba't ibang parte at lugar, tulad na lamang ng universidad, sementeryo, simbahan at kung saan-saan pang nakakakilabot na lugar. Kung minsan umano ay dala nila ang kanilang mga ulo, pero kung minsan naman ay wala ang mga ulo nito at sinasabing patuloy na hinahanap nila ang kanilang nawawalang mga ulo. Bakit nga ba sila nawala ng mga ulo? Ito ay sinasabing ang mga saserdote ng mga ito ay nalipol ng mga revolusyonaryong Pilipino sa panahon ng revolusyon o ng mga sundalong Hapon noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang mga urban legend na tulad nito ay lalong lumakas dahil sa pagkakahawig nito sa mga nakasaad sa Biblia at ang mga martir na pinugutan ng ulo, halimbawa na lamang sa Saint John the Baptist.
Pangapat sa ating listahan ay ang jeepney ride. Ang paniniwalang ito ay bilang pagpapaalala din sa maaaring magiging panganib sa pagbabiyahe ng mag-isa tuwing gabi, lalong-lalo na sa mga kababaihan. Ang kwentong ito ay nag-umpisa nang may isang babaeng sumakay sa isang jeep na walang ibang pasahero kung hindi siya lamang at ang driver na nagmamaneho. Nang sinabi nito ang kanyang bababaan ay mariin siyang tinitigan ng driver at nagpatuloy sa pagmamaneho. Sa oras na iyon, nag-alala ang babae at inisip na may gagawing masama ang driver. Ngunit napawi ang kanyang pag-alala nang ibaba niya ito sa sinabing bababaan. Bago pa man siya madaling makababa ay sinabihan siya ng driver na agad sunugin nito ang kanyang mga damit dahil nang tignan siya nito sa pamamagitan ng rear view ng salamin habang nag-aabot siya ng bayad ay wala itong ulo. Ito umunoy isang masamang pangitain na nagpapahiwatig ng kamatayan. Panglima sa ating listahan ay ang patay na pasyente sa elevator. Marami nang naging kwento tungkol dito ngunit hindi may kakaila na ang kwentong ito ay nakakakilabot sa tuwing ito'y ating napapakinggan. Sa generic na version ay may isang doktor at isa pang pasahero nasa loob ng elevator at may nagmamadaling ibang pasyente na sasakay dito. Sa oras na iyon ay hindi pinahintulutan ng doktor ang pasaherong nagsisikap na makapasok sa elevator. Ang isa pang pasahero ay nagtanong sa doktor kung bakit hindi niya pinahintulutan na makapasok ang pasyente at pinaliwanag ng doktor na ang pasyenteng iyon ay patay na dahil ito ay nakasuot ng isang pulang wristband, palatandaan sa ospital na ito ay patay na. Matapos sabihin iyon ng doktor ay siya ding pag-angat ng kamay ng kasamang pasahero, sabay sabing, "Katulad ba nito?" Pang-anim sa ating listahan ay ang siopaw na gawa sa pusa. Isa pang kilalang pinaniniwalaan ng mga Pilipino ay ang sinasabing siopaw na may palamang karne ng pusa. Maaaring noong kabataan nyo din ay minsan ka na ding tinukso ng iyong magulang o ng sinuman na ang pangunahing sahog ng palaman ng siopaw ay karne ng pusa. Subalit bakit sa dinami-rami ng pagkain ay siopaw ang napili na gawa ng kwentong kagaya nito? Ito ay dahil nagmula ang siopaw sa mga Chinese. Ang kwentong ito ay nagsimula mula nang ang ating bansa ay magkulang sa supply ng karne. Dumami ang mga nagkalat na pusa noong ikalawang digmaang pangdaigdig na nagmula sa bansang China at Vietnam, kung saan sa mga bansang ito ay nakasanayan ang pagkain ng karne ng pusa. Mula noon, marami na ang naniniwala na gagawing sagot ang karne ng pusa sa tuwing may magtatanong kung ano ang pangunahing karne ang ginagamit sa palaman ng siopaw. Pang-pito sa ating listahan ay ang pagdukot ng mga engkanto sa tao. Ang mga engkanto para sa mga Pilipino o kilala din ng mga diwata sa ibang parte ng Pilipinas ay pinaniniwalaan sa pagiging mahiwaga at makapangyarihan. Maraming mga Pilipino ang nagsasabi na hindi lamang tayo ang naninirahan sa mundong ibabaw at yan ang bagay na napakahirap para sa atin na masagot. May mga pagkakataon na nagsasabing nagdudulot sila ng sakit tuwing sila ay magagambala at nagagawa ng hindi maganda ng mga tao. Sakit na walang anumang kinalaman ng siyensya at hindi maipaliwanag at kung minsan ay nagdudulot ng pagkawala sa sarili ng sinumang biktima nito. Gayunpaman, ang pinaka nakakatakot na kwento tungkol sa mga ito ay ang pagdukot nila sa mga natipuhang tao at pagdala sa kanilang mundo. Ang kwentong ito ay laganap kahit saang lugar sa Pilipinas, sa liblib man o lungsod. Kahit ang mga kwentong engkanto ay nagmula sa ating mga ninuno, ang Heswitang si Francisco Demetrio ay nagkaroon ng teorya na ang mga mapuputing engkanto ay ang mga matatalinghagang salita para sa mga praile na dumukot at nag-abuso sa mga kababaihang Pilipina. Pangwalo sa ating listahan ay ang lungsod ng Biringan. May isang lugar sa Samar na di umano nakatayo ang sinasabing engkantadong lungsod ng Biringan. Ayon sa kwento, ang lungsod na ito ay ang bayan ng engkanto at isang lagusan din sa kabilang mundo. Sa katunayan, ang pagbanggit lamang ng pangalan nito sa mga lokal ay sapat na upang pukawin ng takot at pagkamangha. Walang nakakaalam kung nasaan ang eksaktong lungsod sapagkat ito ay nagpapakita lamang sa mga gusto nitong pagpakitaan at bigla na lamang naglalaho. Ang ibang marino ay nagpapatuloy na sila ay nakakita ng isang abot tanaw na nakakasilaw na liwanag na bigla na lamang nawawala sa isang kisap mata. Marami ang mga kwentong bayan ang nayugnay sa lungsod tulad na lamang ng isang motorista na di umano'y hindi sinasadyang marating ito.
Ayon sa kwento din ng ibang tao na ang motoristang ito ay dinukot din at dinala sa loob ng lungsod. Gayunpaman, ang mga nagtangkang hanapin ang lungsod na ito ay wala pa ding resulta magpasa hanggang ngayon kung talagang ito ay may katotohanan o pawang kathang isip lamang. Kahiwagaan ang patuloy na pumupukaw sa bawat Pilipino sa tuwing nababanggit ang lugar ng Biringan. Pangsyam sa ating listahan ay ang kwento tungkol kay Maria Labo. Isa din sa pinakapopular na kwentong bayan lalo na sa parteng Visayas ay ang kwento ni Maria Labo. Ang kwento ng isang babaeng matapos patayin ang kanyang sariling dalawang maliliit na anak ay diluto niya ito at kinain. Hindi eksaktong malinaw kung ano ang nagudyok sa kanya na gawin ito dahil may ilang mga pagkakaiba-iba sa kwento na may nagsasabing siya ay isang manggagawa sa ibang bansa na naging isang aswang pagkatapos siyang isumpa o siya ay isang normal na tao lamang na nawawala sa kanyang katinuan. Ang kwento ay nagsimula noong umuwi ang kanyang asawa at tinanong ang kinaroroonan ng mga bata. Ay sumagot siya na pinatay at niluto niya ang mga ito. Sa sobrang galit ng kanyang asawa ay tinaga niya ito sa mukha ng isang bulo na pinagulan ng bansag na labo. Simula noon ay sinasabing siya ay nagpapagala-gala sa nayon at naghahanap ng susunod na biktima upang patayin at ibsan ang kanyang pagkagutom. Pang-10 sa ating listahan ay ang pagkamatay ng isang taong kumanta ng awiting My Way ni Frank Sinatra. Suki sa mga videoke ang awiting My Way ni Frank Sinatra. Ang ilan ay inaawit din ito sa mga singing contest at naiuwi ang kampyonato. Subalit marami ang naniniwala hanggang sa ngayon na bawal itong kantahin dahil nakamamatay. Bakit nga ba nagsimula ang ganitong klaseng paniniwala? Noong mula taong 2002 hanggang 2012 ay nagkaroon ng maraming serye ng krimen na sangkot ang mga karaoke. Maaaring sa mga videoke bar, fiesta o anumang okasyon na may karaoke. Sa loob ng isang dekadang ito, 10 sa mga napatay dito ay may koneksyon umano sa pag-awit nila ng My Way ni Frank Sinatra. Ang awiting ito ay isa sa mga greatest hits ni Frank Sinatra noong 1969. May mga nagsasabi na ang lyrics dito ay sinumpa kaya kung sino man ang aawit nito ay malaki ang tsansang mamatay. Subalit marami ang naniniwala na ang pagkamatay ng ilang tao habang kinakanta o pagkatapos kantahin ang awiting ito ay walang kinalaman sa lyrics ng mismong kanta. Dahil sa naging popular itong awitin sa mga karaoke, marami ang gusto na ito'y kantahin, kadalasan sa mga bar, birthday parties, fiesta at kahit ano pa mang mga okasyon na may inuman at alak. Kung medyo nawala ka sa tono ng agaw ng mikropono o simpleng ayaw lang talaga ng iba sa kantang ito at dahil lango sila sa alak, malaki talaga ang tsansa na magkapikunan at humantong ang sitwasyon sa mas malalang kahihinatnan. Narinig mo na din ba ang mga kwentong ito? Isa ka din ba sa mga nakaranas na ng mga ito? I-share mo naman ang iyong sariling karanasan o iba pang mga paniniwala sa comment section sa ibaba ng video ito. Salamat po! Isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!